Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction itong balita ng Net25 na ang mga kongresista na dati sila ang nagsasite in contempt, silang nagpapakulong, Quadcom, Tricom, ano pang mga com dyan. Ito, baka sila na rin ang i-cite in contempt ng impeachment court. Bakit? I-cite in contempt. Ikukulong sila ng mga senator judges. So, pakinggan natin ang balita ng Net25. Simple raw pong ipakontempt ng Senate Impeachment Court yung mga miyembro ng House Prosecution Panel kapag nanindigang hindi susunod sa kanilang kautusan kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dismayado mga senador. Hanggang ngayon kasi wala pa ring pleadings o reply ang prosecution panel at tila sa media lang sila naglalabas ng kanilang reklamo. Mean Corvera, magbabalita. Nagbabala ang impeachment court na maaring ipakontempt ang mga miyembro ng prosecution panel kapag nagmatiga sa hinihing resolusyon ng korte sa kaso na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, tagapagsalita ng impeachment court, batay sa Rule 7 ng impeachment rules, may kapangyarihan ng korte na patawan ng parusa ang sinuman. Ang alinmang panik-anya na hindi gagalang ang kautusan ng korte, maaaring i-contempt kahit pa ang kampo ng Vice Presidente. Nakalagay sa Rule 7 ng ating impeachment rules na the presiding officer and the court itself can actually cite anyone in contempt na in disrespect of the court. So may power ang korte na motu proprio, meaning kahit walang sa kanya mag-motion na any party, may power din ng korte na kapag nag-motion, doon lang aakto ang korte na mag-contempt. Sabi ni Tongol, sakaling muling mag-convene ang impeachment court sa 20th Congress pero wala pang reply ang prosecution team, maaaring magpasa ang korte batay sa motion ng isang presiding judge o kaya magdesisyon ang korte para sa contempt. Gayaan yan ang sabi ni impeachment presiding officer Francis Escudero, mas mataas ang kapangyarihan ng korte kumpara sa mga prosecutors. Kung meron mang mag-move for contempt, yung buong House ba ang i-contempt, Speaker ba i-contempt, or yung mga House prosecutors lang ba? So, isa yan sa mga tatalakayin sa impeachment court. Hindi ko alam ang sagot dyan kasi nga ang kaya ko lang sagutin sa inyo is the official actions of the impeachment court once it convenes and acts on any motion. And as it is, wala pa naman ganung nangyayari, wala pang action ng korte, wala rin motion from any party. So, we cannot hazard a guess. Kaya natin mag-isip ng lahat ng posibilidad, pero hindi na tayo makakasiguro. It's above my pay grade to hazard a guess as of this moment. Kinumpirma naman ni Tongol na hanggang ngayong araw wala pa silang natatanggap na anumang reply o pleadings mula sa prosecution panel at ang kanilang pahayag ay sa pamamagitan lang ng media. Payo niya sa Kamara maghain ng formal pleadings sa korte dahil baliwala ang anumang magiging pahayag sa media. Hindi pa pumatig na officially inform po ang impeachment court kasi po pag sa korte baliwala po yung mga news na nire-report. Hindi po ganoon nagkakaroon ng information ang korte. Kaya tumayurin si Senator Judge Cayetano noon, di ba? Sinasabi niya, hindi pwede mag-judicial notice about these matters. Hindi siya parte ng judicial notice. Very formal na po kasi ang proceeding sa court. So, the only way that the court will be informed of this action by the House is upon the filing of a formal pleading of compliance attaching the resolution po ng mga House prosecutors regarding that matter. Dinipensahan naman ito ang mga batikos na hindi dapat mga senator judge tulad ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang maghain ng motion para ibalik ang articles of impeachment sa halip na prosecution o depensa. Na kung tatawagin natin kung sa Supreme Court yun, na para i-bring into the attention of the court na baka may kulang dito sa nakahain sa atin. At nagbotohan yung court, sabi nila, hindi enough yan para i-dismiss
i-refer back na lang natin para ipa-comply sa litigant yung kulang na sinasabi natin. So actually, this is an action of liberality by the impeachment court na instead of using the power to have it dismissed, hindi na gano'n na nangyari. It is abnormal in a collegial judicial body na gano'n na nangyayari because one of the powers, inherent powers of any court is to look into the face of the document, the complaint itself, and see if there are defects in that document. Sa mga batikos naman hinggil sa political leanings ng mga senator judge at babala ng mga pagkwestiyon sa integridad ng impeachment court, sabi ni Tongol, malaya ang sino man na maglabas ng kanilang hinaing pero hindi ito papatulan ng korte. Mayan Corbera, para sa Mata ng Agila, matatag, So, yun po ha. Up to now, ang prosecution panel hindi pa nagsasubmit ng formal document. Puro salita lang sa media na hindi naman pwede. Kaya, ito, babala. Pag hindi sila mag-submit, posibleng i-cite in contempt sila for disrespecting the impeachment court. Kaya, ayan na ba? Mababaliktad ng pangyayari. Yung mga kongresista na dati sila lang nagsaset in contempt, baka, posibilidad lang ito. Depende sa galaw nila. Sila naman ang ma-cite in contempt ng ano. So, sa 20th Congress na malalaman ang kasagutan nito dahil wala na nag-adjourn na ang Senado, ang impeachment court. Ang next na session ng korte is 20th Congress na. Okay? So, yun po. Mayroon lang resolusyon. Ano ba yun? Yung nire-require na impeachment court certification na walang nalabag sa konstitusyon yung pag-file ng ano. So, meron na daw resolution itong House. Kaya lang, hindi naman nila formal isinabmit sa korte. Kaya, wala. Nandun pa rin sa kanila. Kaya, abangan na lang natin anong mangyayari sa 20th Congress. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan, intercrop with Arabica coffee. Panoorin ninyo ang video na ito. Na anak ko sa ilang manang Ilma. Mayong ngapon. Mayong ngapon po. Oo. Tarom ni anig kape. Para kuan. Kuan kay gwapo ng kape. Salamat sa Ginoo og sa nagsuporta ani nga salamat kay daghan na pud among gitanom sa una saging. Karon kape na pud among tinanom. Daghang gid salamat kay daghan ang suporta sa among mga anak ug pag-eskwela. Makalampos gid sila sa among paningkamot. Sige. Ing akong lakatan 140 ni siya. Kapunuan. Punuan. Ako na pong gidugangan ani sa kape kay para kuan kay dugay-dugay maning lakatan maharbis. Kaning kape dali ra ni maharbis. Akong itanom may nga kape 300 ni kapunuan. Oo. Ang idugang ani sa akong lakatan para makahawas ni kalisod. Usap pud makatabang sa mga bata. Oo. Makalampos og eskwela. Ug karon muna ni ang lakatan ilang manang Ilma. Una nilang tanom 140 ka punuan. Sumuni ilang mga tanom nga hapit na gyud mamunga. O ang ilang dako nga kalipay nga makahawas sila sa kalisod daw kung makaharbis sila niini. Og dagang salamat sa padayon sa pagsuporta og hinaot ka magpadayon ang pagsuporta sa pagpananom og labi na sa mga abono ug uban pa nga magamit namo sa kape. Mo na ni ang mga tanom ilang manang nga kape. So mga nindot gyud kaayo nga mga sidling.